Coach Jason Casimero, ang admin ng Cuadro Alas, It's My Boy, hindi na nakapagtimpi pa at may sinupalpal na isang boxing fan dahil sa naging sobrang prangka rin ito sa katawang ipinakita ng former 3 Division World Champion na si John Ariel Casimero. Casimero, dapat mag-vlog na lang daw dahil wala ng disiplina sa katawan. Ang former Unified Super Bantamweight World Champion na si Marlon Tapales may mensahe para sa papalapit na laban sa General Santos City kontra yan sa taga-Indonesia. Dito po galing mga kwento ang balitang ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwento na! Ito ang video na humakot ng samut-saring mga reaksyon ng mga Pinoy boxing fans. May natawa dahil si Coach Jason ay sumabit pa sa kanyang pagtalon. Sila ang tambalang Oscar at si Wiggy. Ayaw na goys, unsa ragod ta, ato mani. Pero kung ang iba ay natuwa sa tihaya moves ng angas ng Pinas, pero ang iba naman ay medyo nawala ng gana dahil sa katawan na nakita nila ni Casimero na lumaki na raw ang tiyan at kitang-kita ang malaking bilbil. Actually mga kwento, sa mga dinami-rami naman nag-comment sa nasabing video ay may isang nakapukaw na katawang lupa ni Coach Jason at ito ang naging komento. Yan ang idol nyo, walang disiplina sa katawan, basta laklak ng alak, lamon ng walang humpay, daig papatay gutom. Kaya pagdating sa cutweight, overweight, kaya rumesbag si Coach Jason at sinabing, wow, parang sino ka naman magsalita, ano ba ang ambag mo sa buhay ko? Pero kung titingnan natin mga kwento ang larawan ni Casimero sa panahong nasa MP Promotions pa siya, tulad nito, kitang-kita naman na sa mukha pa lang ay maaninag natin na lumaki si Casimero. Pero ang kaiban lang kasi dito sa panahon na ito ay may strength and conditioning coach si Casimero na nagbabantay at tumutulong para sa pagdating sa weigh-in ay hindi sumusobra ang timbang. Sa laban naman ni Casimero kontra kay Saul Sanchez ay masabi natin na dapat ang unang sisisihin ay ang promoter na hapon na si Mr. Masayuki Ito. Hindi ko sinabi na siya lang talaga ang dapat nating sisihin dahil syempre kasama na dyan ang buong team ng Casimero. Pero baka sabihin nyo sa akin na Mr. Kwento, di ba ang sabi mo na noon nag-monitor ang promoter ni Alas sa timbang sa Japan at pinapunta pa ng maaga sa Japan? Tama nga, sinabi ko nga yun. Pero may nakaligtaan si Mr. Ito dahil bakit hindi alam ni Alas na bawal mag-overweight kahit na hindi title fight ang laban dahil sa Japan ay napaka-stricto doon dahil pwede kang maban. Kaya ayun, naban tuloy si Alas at sinabi ni Alas na akala niya na pwede maging overweight ng kaunti dahil hindi naman title fight. Pero ganun pa man mga kwento, mas maganda pa rin na nakuha talaga ni Alas ang timbang. Maari man ikakagalit ang naging komento ng isang boxing fan. Pero kung talagang punto nito ay constructive criticism, ay medyo real talk man. Pero kung pagbibigyan ng pansin, ay may mabuti rin naman na dulot ito. Mga kakwento, huwag nating kalimutan ang laban ni Tapales ngayong April 27, linggo sa General Santos City ang laban niya kontra yan kay John Junjet na taga-Indonesia. Limited tables lang daw ang available sa gustong manood sa kanyang homecoming fight. Lalaban din si Joey Canoy para sa WBC International title at future world champion na si Pete Lorente. Kaya huwag po natin kalimutan na suportahan ang ating mapambato sa kanilang mga laban, lalo na ang bangungot ng Pinas dahil homecoming fight niya yan. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Reden Bagares, kay kakwentong Gabriel Nalasa, kay kakwentong Peng Samuel, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout siya dyan. Bueno, lang dito na po muna ang ating kwentuhan.
at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.